Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Mga Rosas at Forget-Me-Nots. Noong unang panahon, nang bumabagyo noong Nobyembre at desperado ang lahat, may munting batang babae na may bitbit na maliit na kahon at may malaki ngunit sirang payong ang naglalakad sa kalsada. Siya ay si Lizzie. Malapit na! Malapit na! Nang biglang hinangin ng malakas ang payong niya at tuluyan itong nasira. Naku, hindi! Gusto na lang umupo at umiyak ng kawawang si Lizzie. Pero hindi yun po pwede. Kaya, habang dala ang lasug-lasug niyang payong, tinakpan niya ng kanyang balabal ang kahon at lalo siyang nagmadaling lumakad. Nang makarating siya sa bahay kung saan niya ihahatid ang maliit na kahon, napabuntong hininga na lang siya. Bakit? Dala ko po ang sombrero ni Binibining Bell. Pumasok ka. Dadalhin ko na ito kay Binibining Bell. Naupo at naghintay si Lizzie at natutuwang mainitan ng mga paa. Napansin niya ang mga naggagandahang mga bulaklak at naakit siya sa amoy nito. Isang napakagandang rosas ang umakit sa kanya, kaya nilapitan niya ito. Aakalain mong mayroong maamong mukha ang makikita sa bulaklak na ito. Kaya naman hindi napigilan ni Lizzie na hawakan ito. At nang maamoy, hawakan at halikan niya ito, nakabali siya ng tangkay at itinago ito sa bulsa niya. Tapos, sa takot dahil sa ginawa niya, bumalik siya sa pwesto niya sa kwarto. Naupo roon at pinagsisihan ang nagawa niya. Nais kang makita ni Binibining Bell. Nang pumasok si Lizzie sa kwarto ni Belle, nakita niya ang isang magandang batang babaeng nakatingin sa salamin, hawak ang sombrero. Pakisabi kay Madam Tiffany na hindi ko ito nagustuhan. Opo, Binibini. Napansin agad ni Belle ang kalagayan ni Lizzie at nakaramdam ng pagkaawa sa kanya. Halatang nilalamig ka. Maupo ka muna sandali malapit sa apoy. Madudumihan ko ang alpombra ninyo. Basa ang mga paa ko. Aba, oo nga. Bakit naman hindi ka nagbota? Wala akong bota. Nanahimik sandali si Belle, nag-isip at sinabing, May naisip ako. Sa'yo na lang ang bota ko. Hindi naman ako lumalabas kapag maulan. Marie, maaari bang pakikuha ang mga yon? Oh, salamat Binibini. Mapapalitan ko na rin ang tong luma kong bota. Dapat bilhan ka ng panlamig ng iyong ina. Wala na ang aking ina. Ulila na ako. Oh, pasensya ka na. Sinong nag-aalaga sa'yo? Ako na lang mag-isa. Pinatutuloy ako ni Madam Tiffany sa bahay niya. At minsan binibilhan niya ako ng mga libro. Gustong-gusto ko ang pagbabasa. Kasi may pangarap ako. Walang nasabi si Belle, pero naupo siya sa kanilang sopa at namamangha kay Lizzie. Anong pangarap mo? Gusto ko makapagkolehiyo at isang araw magkaroon ng sariling bahay. Sa mga oras na yon, bumalik si Marie dala ang pananghalian ni Belle at ang bota. Ang tanghalian niyo, Binibining Bell, at ang bota. Salamat, Marie. Pakiusap, kumain ka. Siguradong gutom at pagod ka na. Pero hindi ito matanggap ni Lizzie. Tinakpan niya ang kanyang mukha at umiyak. Dahil sa pinakitang kabaitan ni Belle, lalo siyang nalungkot dahil sa nagawa niya sa rosas. Bakit ka umiiyak? May nasabi ba ako? Hindi. Sobrang bait nga ninyo. Ako ang may nagawang pagkakamali. Pagkatapos, nilabas niya ang durog na rosas at inamin ang kasalanan niya habang umiiyak. Huwag kang malungkot dahil sa maliit na bagay na iyan. Bibigyan pa kita ng maraming rosas kung gusto mo dahil alam kong mabait ka. Salamat. Kukunin ko ang mga bulaklak. Samantala, magbulsa ka ng mga tinapay hanggat sa makakaya mo. Nang bumalik si Belle dala ang mga bulaklak, nakita niya si Lizzie na kumakain ng sponge cake na para bang nananaginip ito.
Ang gaganda nito. At bibilihin ko ang sombrero. Hindi mo na yun kailangang ibalik. Sana matupad mo ang pangarap mo. Ngayon, kailangan ko nang umalis. Mahuhuli na ako sa klase ko at… suotin mo ang bota. Salamat. Napakabait mo talaga. Naku, wala yun. Malakas ang ulan, gayon din ang hangin. Humuhuni ang mga ibon sa barandilya ng parke. Sa saya ni Lizzie, kumandirit siya suot ang bagong bota at hindi matanggal ang mga mata sa magagandang bulaklak na tangi niyang yaman ng mga oras na yun. Ang hindi niya alam, babaguhin ng mga rosas na yon ang buhay niya. 10 taon ang lumipas. Eric, magugustuhan ko yun. Magaling ka namang pumili at alam mo naman kung ano ang tipo ko. Sana nga, Lizzie. Dahil sabi nga nila, mahalaga ang unang damit na pangsayaw ng babae. Lalo na kung susuotin ito ng napakagaling na pintor na si Binibining Lizzie Barron. At sa susunod na linggo, bibili si Binibining Lizzie Barron ng sarili niyang bahay sa Camberley. Oh, Eric, nag-ipon ako ng husto para mabili ko ang bahay na yon. Napaka-saya ko. Karapat-dapat sa'yo yon, Lizzie. Magkadikit ang kamay ni Lizzie na nasasabik at nakabuka ang bibig habang inilalabas ang magandang damit na sa wakas ay ipinatong na ito sa kama. Tapos, habang ipinapakita ng katulong na si Tilia ang kagandahan nito, naiyak si Lizzie dahil sa sobrang tuwa. Oh, napakaganda nito! Kaya lang, biglang kinabahan si Tilia at may hinanap kaagad sa loob ng kahon. Kaya napasigaw ito. Malaking problema, madam! Wala rito ang korona! Nako, hindi! Hindi kumpleto ang damit kung wala ang korona. Kung natural na korona na lang kaya? Imposibleng magpagawa ng natural na korona para sa damit na yan. Libutin natin ang syudad hanggang makahanap tayo. At kaya, nagmadali sina Eric at Lizzie, determinadong makahanap ng bulaklak na gagamitin para sa korona. Kung saan-saan sila naghanap at nang malapit ng sumuko si Lizzie, isang tindero ang nagsabing baka matulungan siya ng babaeng Pranses, si Estelle Valnor, na gawin ang korona sa maikling panahon. Nang pumasok sina Lizzie at Eric sa tindahan ni Estelle Valnor, ikinuwento ni Lizzie ang buong pangyayari. Imposibleng magawa ngayon ang korona dahil may inaasikaso ang lahat ng aking mga trabahador na damit pangkasal. Pero baka makakita kayo ng magagamit ninyong bulaklak. Kina Binibining Berton, tinutulungan kami ng pamangkin niya sa mga garland at korona. Nagmadaling umalis si Lizzie na may pag-asa pa sa kanyang puso. Nagpunta siya kina Binibining Berton, isang maliit na tindahan. Sa maliit na bintana, may nakaupong babae. May mga bulaklak at dahon siyang kalong. Dahan-dahan siyang tumayo nang pumasok sina Lizzie. Nawala ang pag-aalala sa mukha ni Lizzie at ang boses niya ay hindi na tunog na nagmamadali. Binibining Belle? Bakit? Nagulat si Lizzie nang makita si Belle sa isang maliit na tindahan. Hindi ganito ang pagkakaalala niya kay Binibining Belle na galing sa pinakamayayamang pamilya sa London. Binibining Belle, ako si Lizzie. Nagtrabaho ako nun kay Madam Tiffany. Binigyan niyo ako ng bota. Hindi mo siguro maalala dahil hindi mo alam ang pangalan ko. Hindi kita nakalimutan. Oo. Naalala kita. Kumusta ka na? Mabuti naman, Binibining Belle. Binago ng mga bulaklak mo ang buhay ko. Dahil nung pabalik na ako kina Madam Tiffany, dala ang mga bulaklak. Nilapitan ako ni Ginang Baron at sinabi niyang gusto niyang bilhin ang mga yon, kaya binigay ko yan sa kanya nang hindi naniningil. Natuwa siya at nagpasalamat sa akin. Nang sumunod na linggo, nagpunta siya kay Madam Tiffany at inampon niya ako. Sumama ako sa kanya rito sa Camberley at dito na nanirahan pero… matanong ko lang, kumusta kayo rito? Sandaling tiningnan ni Belle si Lizzie at nagsabing, Malaki ang nalugi sa negosyo ng ama ko. Kaya kailangan naming ibenta ang pag-aari namin pambayad ng utang.
Hindi kinaya ng mga magulang ko. Nang pumanaw sila, inampun ako ng tita ko, si Binibining Burton. Palipat-lipat kami ng lugar hanggang sa dito na kami nanirahan. Namatay siya nung nakaraang buwan at minana ko itong tindahan. Nalulungkot ako marinig yan. Ayos lang. Kontento naman ako rito. Nakakaraos naman ako sa pag-ayos nitong mga bulaklak. Pero mukhang hindi maganda ang lagay mo. Ayos lang ako. Pero maiba naman ako. Ano pala ang sadya mo rito? Napaisip muna si Lizzie at sa kanya hinawakan si Belle at sinabi ang tungkol sa corona. At kailangan mo na ito bukas? Nang gabing yun, tumingin si Lizzie sa bintana. Nakatingin sa mga bituin sa langit at iniisip si Belle. Naging mabait sa kanya ang tadhana, pero kay Belle, naging malupit ito. Nang sumunod na gabi, sinuot niya ang damit at binuksan ang kahon na dala ng isang bata galing sa tindahan ni Belle. Napakaganda ng corona at nang ilagay na ito sa ulo ni Lizzie, namula siya sa sobrang tuwa. Tapos may binigay siyang selyadong sobre sa bata at nakiusap na ibigay ito kay Belle. Umalis ang bata at ganun din si Lizzie. Hinihintay na siya ni Eric. Napakaganda mo, Lizzie. Maraming salamat, hindi lang sa papuri at sa lahat ng mga ginawa mo, kundi pati na sa pagtulong mo mabili ang bahay agad. Basta kung saan ka magiging masaya. Pero matanong ko lang, paano na ang pangarap mong bahay? Mabibili ko rin yun balang araw, basta ba kasama kita. Mahal kita, Eric. Mas mahal kita, Lizzie. At nagpunta na sila sa sayawan, magkahawak kamay at nakangiti sa isa't isa. Doon naman sa tindahan, binuksan ni Belle ang sobre na ipinadala sa kanya. Naguguluhan, nilabas niya ang dokumentong laman nito. Tumulo ang luha niya habang binabasa ang dokumento. Titulo ito ng lupa na nagsasaad na sa kanya nang muli ang bahay nila sa London. Kasama nun, may sulat si Lizzie na nagsasabing, Salamat sa lahat. Maliit na pasasalamat lang ito sa kabutihang ipinakita mo sa akin noong maulang araw na yon, Binibining Belle. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. P.S. Napakaganda ng corona. Niyakap niya ng mahigpit ang papel. Umiyak si Belle nang nakapikit ang mga mata. Sa mundong akala niyang nag-iisa na siya, isang maliit na kabutihan sa nakaraan ang naging biyaya niya ngayon. Naging matalik na magkaibigan si Belle at Lizzie at nang ikasal si Lizzie kay Eric, siya ang naging maid of honor.